is, bago tayo matulog, i-unbox muna natin tong kasama natin. So, as you can see, this bag is from Louis Vuitton. Short story lang bago tayo mag-unbox. This is one of my dream bag. I think last year, January 2025, nirelease to. But that time, hindi ko alam yung release date. Nakita ko lang siya sa notification ko sa email na maglalabas sila nito. Plus, hindi rin siya good timing kasi nung month na yon madaming gastos. So, hindi siya practical bilhin that month. I think lahat yan naka-timing kaya ngayon natin siya nabili. So, ayun nga, nung January siya ni-release and then hindi ko naabutan. Nagtatry akong maghanap, even sa resellers. They resell this bag, yung iba $5,000, $6,000. So, sabi ko, hindi siya worth it and ang hirap magtiwala sa ibang tao. Kumontak ako around March, nagtry lang ako kasi nung tinitignan ko yung photo nito sa LV app, sabi, contact an advisor, something like that. So, kumontak ako ng advisor and then sabi niya sa akin is hindi niya alam kung kailan magre-restock itong bag na to. So, syempre, sabi ko, oh, it's not for me hanggang sa sabi niya sa akin kapag magre-restock or makakita siya sa store, which is very, very impossible daw, magta-try pa din siyang mag-contact or mag-reach out sa akin. And then, dumating na yung April, May, June, July, bare months. Nung in-email ako, nung nakausap kong advisor from LV via phone call, ilalabas ulit yung Murakami collection. So ngayon, si ate mo girl, medyo nakaraos-raos na sa mga gastos. Sabi ko, hindi ko papalagpasin na hindi siya bilhin, even though tapos na ako sa pagbibili ng mga ganitong klaseng bag, yung mga ganitong klaseng halaga ng bag, ganyan. So sabi niya sa akin, lalabas daw tong gusto kong bag. And then, ang pre-order is December 11, which is, binigay ko na sa kanya lahat ng information ko. Ayun na, nabili na natin siya. Una, ang ganda ng timing. Pangalawa is, yung feeling hopeless ka na sa isa sa mga dream bag mo. Sabi ko, ay, amo na nga, pagka pumunta na lang ako ng Japan, baka makakita ako ng ganitong bag. Kasi, kaya ko siya tinawag na one of my dream bag. Etong bag na to, not exactly this bag. Kasi iba na yung itsura niya from previous collection na I think matagal na panahon na yon. Pero doon ako nag-start magkagusto sa mga luxury bag, especially from Louis Vuitton na mga bag. Kasi sabi ko, parang kakaiba siya and then ang dami niyang kulay, ang ganda-ganda niya. Nung nakita ko yung bag na yun, sabi ko, yun yung unang bag na bibilin ko kapag kumita na ako ng pera. Kapag kaya ko nang bumili ng mga ganong klaseng mga bag, yung mga luxury bags na mahal talaga. Long story short, eto na siya, sa tabi ko. Sobrang excited ako. Gustong-gusto ko na siyang buksan kanina. Pero sabi ko, i-vlog ko tong moment na to. Kasi ito yung moment na isa din naman sa mga achievement ko nung dalaga ako na talagang dream bag ko siya. So, ayan, open na natin. Sobrang ganda ng ribbon. Oops, paano siya? Meron siyang ganyan na parang naka-emboss na logo ng Louis Vuitton. Actually, hindi ko alam kung paano ito buksan. Hihilahin lang. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow. Isa lang masasabi ko, thank you Lord. So, check natin yung bag.
kung mga merong gasgas or anything na manufacturer defect. Tama ba? So, lahat naman is sealed. Yung mga gilid. Yun yung kinakabahan ako eh. Yung pag bumili ko ng bag online, tapos hindi ko siya nakita in person. Yung mga flaws ng bag. Lalo na to, paano ka magrereklamo na may gasgas or something, pre-order. So, ayan, may tag siya. This bag is the Speedy 25. Oh my God, napaka-perfect nung size. Para sa isang katulad ko na maliit, tapos ang payat. Hindi ako makapaniwala na hawak ko na siya. Hindi siya yung Birkin na bag na para magtatalon ka. Pero kasi, syempre yung ibang nanonood na marami namang pera, iisipin nila, yan lang, saya mo na. Iba yung saya kapag nakuha mo yung dream bag mo. Kasi, although Birkin is my ultimate dream bag, the Birkin 25, the gold on gold, iba pa rin to. Kasi, collector's piece to. Hindi mo to mabibili sa store anytime na gusto mo, na pag nagpunta ka doon, sasabihin mo, I want the Murakami Collection Speedy 25, ganito, ganyan. Hindi. Kaya, napakasaya ko na nabili ko siya at hawak ko siya at magagamit ko siya. So, open natin yung loob. Meron kasing tali na hindi ko alam paano matatanggal yung tali. Tapos, ang hirap buksan naman nitong padlock. So, nandito siya sa maliit na box. So, may keys. Ito ang kanyang padlock. Ang use ng padlock na to is yung zipper mismo ng Speedy. Pero hindi natin to ilalagay doon. Ilalagay natin tong padlock dito sa bow. Bow ba? Basta yun. So, ayan. Thank you, Lord. Maraming salamat po. So, ito na siya, guys. Ito yung bag without the strap. Pero nilagay ko na yung padlock niya. Ito siya sa baba. Ito siya sa gilid. And dito mo ilalagay yung strap ng bag. Very simple. Kasi ang Speedy is, ganito lang naman talaga. Pero ang na-add dito is yung bow, tapos yung mga bakal sa gilid. Ayan. So, ayun lang guys. Gusto ko lang talaga i-share tong moment na to sa inyo. Sa mga magsasabi na it's not practical, hindi maganda, wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa mga sasabihin niyo. Wala akong pakialam sa mga negative vibes. It's 2026. Maging masaya kayo sa mga kapwa niyo. Yun lang yung masasabi ko, and always be thankful, grateful, and always pray lang. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin i-unbox ang isa sa mga dream bag ko. I hope next time pag nag-unbox na ako ng bag is yung ultimate bag ko na, which is the Birkin 25. So, ayun lang guys. Thank you so much. Bye!